Meron nagtik sa akin, men, client bago, Makati area, magpapaservice daw siya. So alam naman pag Makati, men, medyo nag-aalanganin talaga ako dyan. Alam mo kung bakit? Bukod sa matagal makapasok, lalo na pag mga kondo, ayan, nag-iiwan na agad, di ba? Makati Ab, hindi biro lang. Yung parking, men, napakatagal magpa-park dyan sa mga ganyan. Layo pa ng pupuntahan mo. Pero nung sinabi ni sir na lagi daw siya nanonood sa vlogs ko, ay hindi na ako nagdalawang isip. Pinuntahan ko namin kahit pa kondo yan. Alam niyo naman pag mga kondo, di ba? Gutom. So ito yung sinasabi ko, na ang parking ay kailangan i-drop off mo naman yung mga gamit mo dun sa taas, tapos bababa ka, maghanap ka ng parking, tapos akyat ka na naman uli. Kaya ito yung minsan na nakakatamad, men, mag-service sa mga ganito. Imbes na makalinis ka na ng dalawang window type, ay maghanap ka pa ng parking. Sa sobrang tagal kung saan mo pwedeng i-parking yung motor mo kasi mahirap iwan dyan, mare-racer yan. Sabi ni Dukay, racer. Saan yung motor mo to? Na-racer. So nakahanap na tayo ng parking dun sa baba, o akyat tayo uli. So i-make sure na lang, men, na nasa maayos sa parking yung mga sasakyan nyo kasi mahirap na ma-clamp. Mahal. Talo pa din sa abono pa, dun sa pinambayad. So dito tayo sa entrance ng mga workers. So ito yung hindi ko maintindihan, men, sa mga ganitong mga kondo. Hindi, para sa tayo tao, para sa tayo ng sasakyan. Wala nang pagkaiba yan. So dito tayo sa sasakyan, pero umakyat tayo. Mapansin nyo, daming parking, di ba? Bakit ayaw nila maglaan dyan ng parking sa mga workers? Para hindi na magharap sa kung saan sa labas. Kasi maraming dalang gamit. Kami okay lang kasi yan lang yung gagawin naman yun, cleaning lang. Paano pag-install? Ang dami pang mga gamit ay bababa dyan. Kaya talagang yung oras dyan yung sayang. So speaking of sayang, men, ay hindi sayang yung pagpunta namin dito ngayon dahil hindi namin ipapakita kung paano kami maglinis. Ipapakita namin kung paano kami busugin ni Sir ngayong araw na ito. Shout out kay Sir. Lagi daw siya nanonood eh. So shout out ka na si Sir, ha. Hindi basta-basta yung customer namin ngayon, men, dahil dito kami din nila sa may Jam House and Sushi. So dito na tayo makakabahan, men, pag mga ganito, yung hindi ka marunong gumamit yung chopstick, yung dalawang kawayan na tinutusok. Kaya tinanong ko yung kasama ko kung marunong ba siyang kumain yan at marunong ba siyang gumamit ng chopstick. Sabi niya, iling na lang din siya. Parehas kami, men. Wala kasi sa bundok yan. At dahil dito kami dinala ni Sir, so siya na ang gumawa ng ng sausawa namin kasi hindi namin alam eh. So nila yan, trabaho ni Sir yan na kami, gawa ng sausawan kasi wala eh. Mga lang kami, ignorante kami dyan. Kaya sabi ko kay Sir, pasensya ka na, Sir, hindi kami marunong yung mga ganyan, hanggang lang kami, Sir, eh, karinderya. So shout out kay Sir, isa silang OFW dati. Dalawa silang mag-asawa. Anong trabaho sa abroad, Sir? Yung typical na maglilinis ko ng bahay. Pero saan? Yung parang tatawag ko, kailangan ko maglilinis ng bahay. Saan, Sir? Sa Canada? Hindi, dito sa Singapore. Singapore na ako. Singapore. Malaki rin sweldo mo, Sir, sa mga ganon. Tama lang. Pero siya, yung buong bahay, ganon, nilinisin mo? Ang galing ni Sir, men, isa siyang doon, on-call na cleaner sa mga bahay. Pero si Mrs. niya ay sa office talaga. Ganon talaga, men, pag OFW, tapos hindi ka magkakasaya sa kita mo, yung iipunin mo talaga para makapundar ka. Kaya hindi na ako nagtataka kay Sir kung bakit siya mabait eh. Alam na yung pakiramdam, nararamdaman na yung mga co-workers din niya kasi rin siya eh, trabahante din siya eh. So hindi na siya nalalayo sa atin, mga men. Kaya sa mga kababayan ko, mga OFW, pahalagahan talaga yung kita nyo kasi ang hirap kumita ng pera ngayon. Hindi man natin masasabi na makaipon tayo agad-agad. Ganun talaga eh. Mahirap talaga makaipon dyan. Lalo panay padala din tayo sa pamilya natin sa Pilipinas. Diba? Pero pag may extra, ipunin talaga natin. Doon si Sir, bilib ako ito mag-ipon siguro eh. Makaano to sa ipunan. Kasi magano lang siya, on-call cleaner lang siya. Pero grabe, nakabili na ng 2 kondo. Diba? Sulit. Siya, baka malayo na tayo sa usapan. So ito, nag-iisa na lang to. Kinain ko na. Chopstick dapat ginagamit dito eh. Hindi tayo marunong sa mga chopstick. Actually, pwede rin naman yan. Sa Singapore nga, hindi ako gumagamit ng chopstick doon eh. So dahil na tapos na natin kainin yan, so magagawin natin? Uwi na tayo, men. Busog ba kayo? Oo, Sir, busog. Thank you, Sir. Pang big time na to. So ayun na nabusog na tayo mga kami. Sabi nga, hindi lahat ng mga nasa Makati ay sa kanakondo ay kuripot. Yeah? Ibahin mo si Sir. Pang social yung pinakain. Sushi! Ngayon ako nakatikim nun ba? Tapos yung chopstick, hindi nga marunong gumamit. Aray ko! Uwi na tayo, guys.